Isang mapayapang araw sa iyo, kaibigan. Welcome sa Living Gospel Ministry. At sa umagang ito ay isang verse ang ating basahin. Basahin po natin ang Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace ye are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Basahin po natin sa Tagalog. Sapagkat, sa verse 8 po, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos, at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. So makikita po natin sa verse na ito ang isang mahalagang talata na nagbibigay diin sa kahalagahan ng biyaya at pananampalataya sa kaligtasan. At sa umagang ito, pag-aralan po natin yung salvation by grace. Number 1, saved by grace. Ano po ang ibig sabihin nito? Na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ang kaligtasan po ay bunga ng biyaya ng Diyos. Ito po ay isang regalo na walang bayad. Walang bayad. At ating pong basahin po ang isang verse sa Bible na kung saan ay tingnan po natin ang sinasabi po sa 2 Timothy 1:9. Naligtas at tumawag sa ating para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ito po yung biyaya ng Diyos. So, napakalawak po ng biyaya ng Diyos. At ito ay para sa lahat nais iparanas ang biyaya ng Diyos ay maranasan ng lahat. Number 2 po, true faith sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ay natanggap po natin sa pamamagitan nito ng pananampalataya. Ito ay paniniwala at pagtitiwala sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At basahin po natin ang isang verse sa Bible na kung saan ay makikita po natin sa 1 John 5:13. Sinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos na may buhay na walang hanggan. So yung lahat ng sumasampalataya na nanalig kay Jesus ay may buhay na walang hanggan, may kaligtasan na ipinagkakaloob ang Diyos. Pangatlo po na makikita po natin sa salvation by grace, not from yourselves, hindi dahil sa iyong sarili. Hindi makakamit sa pagsisikap o gawa ng tao. Hindi batay sa katwiran o mabubuting gawa. So yung ating pong sa sarili natin, yung effort natin na tayo'y mabuti, hindi po ito. Hindi tayo dito maliligtas sa pamamagitan ng mga gawa natin na mabuti. At malinaw po ang sinasabi na sa pamamagitan po ng biyaya at pananampalataya, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Hindi sa pamamagitan po natin.
Pangapat, na makita po natin sa salvation by grace, gift of God, kaloob ng Diyos. Isang kaloob mula sa Diyos, walang bayad at hindi ito maaaring bilhin. So, ito yung favor ni God sa atin po, na yung kaloob na walang bayad. Basahin po natin ang Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ito po yung kaloob ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Napakaganda po, di po ba? Na merong regalo ang Diyos sa iyo at saka sa akin. It is yung buhay na walang hanggan. Lahat ng mananalig sa sampalataya kay Jesus ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. At panglima po, makita natin sa salvation by grace, not by works, hindi po sa pamamagitan ng ating mga gawa. Hindi natin makakamtan ang kaligtasan sa ating mga gawa o aksyon. Walang halaga ang mabubuting gawa o religion natin. Basahin po natin ang isang verse sa Isaiah 64:6. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Walang mabubuting gawa natin maruming basahan ang katulad. Lalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinangay na tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. So sinabi po doon na yung mga mabubuting gawa po natin ay parang isang maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Hindi natin ito maipagmamalaki na ito ang mga nagawa ko, ito ang mga bagay na na-accomplish ko. So, not by works, hindi po sa pamamagitan ng ating gawa, kundi sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na nagsacrifice siya ng kanyang buhay para tayo po magkaroon ng kaligtasan at kapatawaran. Number 6 po, no one can boast. Walang may pagmalaki. Wala tayong may pagmamalaki. Hindi bunga ng tagumpay ng tao upang walang may pagmalaki. Ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos. So wala po tayong may pagmamalaki na magkakamit tayo ng kaligtasan dahil tayo ay mabuti, dahil sa religyoso ka, nagsisimba ka palagi, gumagawa ka ng mabuti. Hindi po. Sabi dito, no one can boast. Walang makipagmamalaki. Dahil sapat na po yung ginawa ni Jesus ng kanyang kamatayan para magkamit po tayo ng kaligtasan. Hindi natin kailangan dagdagan pa yung ginawa ni Jesus. Sapat na po yun, yung kanyang ginawa na siya'y namatay dun sa krus ng Kalbaryo para tayo ay mapatawad at magkaroon ng kaligtasan. Hindi natin pwedeng sabihin na kulang ang ginawa ni Jesus, kaya dadagdagan ko, gagawa ako ng mabuti, gagawa ko ng mga bagay nito. Hindi po, wala ho tayong may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. At sa umagang ito po, makikita po natin na ang Diyos po ay ito po yung sinasabi niya, ang kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Diyos, natanggap sa pamagitan ng pananampalataya, hindi ng ating sariling gawa, regalo mula sa Diyos, nagpapaalala ng kanyang pag-ibig at awa sa lahat ng tao. So, mahal po tayo ng Diyos at nais niya na iligtas
ang mga tao na sa Kanya po ay lalapit, sa Kanya po ay magtitiwala, sa Kanya po ay mananalig. Kung ikaw ang taong yun, then samahan mo ako sa isang maikling panalangin sa hapong ito, sa oras na ito, at lumapit ka sa Panginoon. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos para sa lahat ng nagnanais. So kung ito yung nais mo na magkamit ng kaligtasan, sa araw na ito, lumapit tayo sa pamitan ng panalangin. Pero tandaan mo na ang panalangin ay hindi makapagliligtas. Ito ay isang way na tayo ay makakalapit sa Diyos. May masasabi natin ang gusto natin na pagsisisi, paghingi ng tawad. Panginoon, ito po ang dalangin namin, Panginoon. Ngayon po ay nais po namin, Panginoon, na lumapit sa iyo sa oras na ito. At kaibigan, kung ito yung nais mo, samahan mo ko sa manalangin sa oras na ito. Tayo manalangin. Kilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy ka nga naming pinupuri po at pinapasalamatan. Salamat po sa sa salvation by grace, ng kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya, Panginoon. Ngayon po, nadinig ko po ang mga katuruang ito, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na dito po yung buhay ko, nais ko pong papakumaba sa inyo at sinusuko ko ang aking buhay. Lord, tawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan na nagawa at tulungan mo ako na magbago, Panginoon. At sa araw na ito, Panginoon, nais kong declare sa aking buhay na ikaw ay aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Lord, tulungan niyo po ako na sa aking pagbabalik loob, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang aking sundin ang iyong mga kalooban at ang patuloy ka na malugod sa aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan na kaloob niyo po. Salamat po sa pagmamahal niyo po sa akin at sa iyong biyaya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, kaibigan, kung ikaw ay nanalangin, so praise God at angkinin mo ang kaligtasan na pinagkakaloob ng Diyos sa mga anak niya na nagtitiwala at nananalig sa Kanya. At patuloy ka na magbasa ng Bible at manalangin at umattend sa isang simbahan na kung saan ay itinataas si Jesus, yung naniniwala sa katotohanan ng Biblia. At sa araw na ito, salamat sa iyong pagsama sa mga oras na ito. At hanggang sa muli, ako po si Pastor Jeff. God bless you and to God be the glory.